Hello po, ituloy po natin ang ating daily devotion sa chapter Leviticus chapter 14 verse 1 to 12 po ulit. So basahin po natin. Paglilinis matapos gumaling sa sakit na sa balat. So kanina, ang binasa ko is chapter 13, yung may sakit sa balat. Sa ngayon naman, paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. So basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pare sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pare ng 2 ibong kulay, ibong buhay at malinis na pirasong kahoy sa sidar, pulang lana at hisopo. Ipapatay sa kanya ng pare ang isang ibon sa tapat ng isang bagang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy sa sidar, ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipapahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukirin ang ibong buhay. Lalabhan ng may sakit ang kanyang damit, siya'y magpapakalbo at maliligo. Sa gayon, ituturing niya siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pa 7 araw sa labas ang kanyang tolda. At sa ika-7 araw, aihitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa sa isang taong gulang at walang kapintasan. 2, ito'y lalaki. Magdadala rin siya ng isang kalahating salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog sa pagkaing butil. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tolda ng tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang isang lalaking tupa at ang 1/3 litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Oh, ganun pala yun, no? Kapag nagkakaroon pala talaga, yung sakit pala sa balat is hindi siya basta-basta lang nakukuha. Minsan pala is yung pag nagkakaroon pala tayo ng sakit sa balat or ketong, ito pala yung kaparusahan sa atin ng Panginoon. Kaya parang consequence ng unang panahon, nagkakaroon tayo ng sakit sa balat. Parang ang sakit naman nun, ayoko nun. Mahal talaga tayo ng Panginoon, no? At saka dati meron kang hayop, no, na iahandog na malinis. So ngayon, naiisip ko na sa sobrang pagmamahal ng Panginoong nating Ama, ibinigay niya si Jesus na isang minsanang handog sa atin. Kasi nga, no, what if in this ating generation ngayon is wala tayong mga kahayupan na iahandog. So nakita na ng Panginoon ang future na mangyayari this time. So inihandog niya ang kanyang anak na si Jesus para isang minsanang pagtubo sa ating mga kasalanan. So, grabe, diba? Grabe si Lord. Grabe ang Panginoon natin. Grabe. Inong unang panahon is dito sa lumang tipan, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, no? Ayan yung consequence mo, no? Grabe. Kung baga dati, ngayon, ang consequence is karma. Kung anong ginawa mo, yun ang babalik sa'yo, or may ibang tendency na bibigay sa'yo ng consequence ng Panginoon. Parang kabayaran, no? Kabayaran sa mga ginagawa natin. Kasi sabi dito, ang sabi dito sa pagkabasa ko, dito sa chapter 11, paglilinis matapos gumaling sa sakit na balat. So, yung sakit na yun, ibinigay sa kanya ng Panginoon yun, no? Kaparusahan. Kasi, pagdating dito sa verse 12 is itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang isang lalaking tupa. Ayan. Langis bilang
natatanging handog sa pambayad sa kasalanan. O may kasalanan na yung lalaki, kaya siya nagkaroon ng ketong sa balat. Grabe, Lord, no? At saka grabe dati kung hihingi ka ng tawad para mawala yung ketong mo, kailangan mong maghandog, tapos i-separate ka. Parang si Miriam, yung kapatid ni Aaron, di ba? Nagkaroon po siya ng ketong, pero saan din siya ng Diyos. Dahil sa ginawa niyang pag hindi siya taliwas kasi siya. So, si Aaron at saka itong si Miriam nakiusap kay Moises, nakausapin ng Panginoon na kung pwedeng tanggalin yung sakit ni Miriam. So, same. Dito po pala sa lumang tipan is, hindi ka basta-basta nagkakasakit ng walang dahilan. So, lahat ng nangyayari is may dahilan. At yung magiging aral, ang ganda pala ng nung unang lumang tipan, no? Talagang matututo ka talagang itatama mo yung pagkakamali mo kasi isi-separate ka ihiwalay ka sa mga tao malinis at saka marumi ka kapag so yun, what if ganun pa rin siya ngayon? So ang dami na sigurong may ketong sa panahon ngayon, no? Dahil ang daming makasalanang tao, isi-separate ka pa ng grabe yung pamamahal sa atin ng Panginoon. So please lang po, unahin natin ang Panginoon, and yun, isa puso, isa isip. Mas importante po kung nagbabasa tayo ng Bible para maramdaman po natin ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. So yun lamang po sa araw na to, napakaganda. Ang ganda mag-pray talaga before ka magbasa ng Bible, kasi yung ng wisdom ng Bible, ibibigay niya talaga sa puso mo at isip mo. So yun yung nakita ko dito. Basta next time po, if ever po lang babasa po kayo ng Bible, is mag-pray po muna kayo. So yun lamang po, at meron pa po tayong chapter 15. Leviticus chapter 14 verse 13 to 24. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpatayan ng mga handog para sa kakapatawaran ng kasalanan, at handog ng susunugin ng loob ng lugar ng banal. Handog ng pagbabayad sa kasalanan tulad ng handog para sa kapatawaran kasalanan ay para sa pari, at mapakabanal kamukha ng pari ng dugo na handog ng pambayad sa kasalanan. At ng hinlalaki, kanang kamay at paa ng taong malinis. Pagkatapos magbubuhos ng kaunti sa kanya kaliwang palad, isasawsaw niya ito sa 7 beses niyang bisibisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting dugo mula sa handog ng pambayad sa kasalanan. Ipapahid niya ang lambi ng taong malinis, ang katira ng langis, ang kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nilinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Inaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagmagitan nito ay tutubusin ang taong nilinis, pagkatapos patayin niya ang handog. Susunugin at ihandog niya ito sa altar kasama ang handog ng pagkain butil. Sa ngayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung dukha ang taong mag-aalay ay isang tupang lalaki bilang natatanging handog ng pambayad kasalanan, kalahating salop ng harina may halong langis bilang handog sa pagkain butil, sa tatlot bilang handog. Mag-aalay rin siya ng 2 bato at kalapati ayon sa kanyang kaya ng isang handog para sa kasalanan ng handog ng susunugin man ang isa. Pagdating ng 8 araw, dalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng Tordan Tipan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang sa 3 litrong langis bilang handog sa pambayad sa kasalanan. Amen. Leviticus chapter 14 verse 25 to 36. Ang tupay papatayin ng pari, kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at ang 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Papahirapan din niya ng kaunting langis
ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon sa mismong bahaging pinahira ng dugo galing sa handog ng pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis ng kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubo sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato o kalapati ng kanyang nakayanan. Ang isa nito'y para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Pagdating ninyo sa Kanaan sa lupaing ibibigay ko sa inyo at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo, kailangan ipagbigay alam agad ito sa pari. Ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Pagkatapos, papasok na siya upang magsiyasat." Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico chapter 14 verses 37 to 48. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na yun. Babalik siya sa 7 araw at kung ang bahid ay humawas sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipapabakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang kalat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipahayag na niyang marumi ang bahay na yun. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaban ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pari na hindi naman kumakalat ang amag, pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipahayag niyang ito'y malinis na. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Magandang gabi po. Babasahin ko po ay ang Leviticus chapter 14 verse 49 to 57. Sabi po dito, to purify the house, he is to take 2 birds and some cedar wood, scarlet yarn and hyssop. He shall kill one of the birds over fresh water in a clay pot. Then he is to take the cedar wood, the hyssop, the scarlet yarn, and the live bird, dip them into the blood of the dead bird and the fresh water, and sprinkle the house 7 times. He shall purify the house with the bird's blood, the fresh water, the live bird, the cedar wood, the hyssop, and the scarlet yarn. Then he is to release the live bird in the open fields outside the town. In this way he will make atonement for the house, and it will be clean. These are the regulations for any defiling skin disease, for swelling, a rash, or a shiny spot, to determine when something is clean or unclean. These are the regulations for defiling skin diseases and defiling molds. Amen po. Shalom everyone.